Guys, nandito na naman ako at ito pag-usapan natin ha sapagkat ang mga didili sa ituwan-tuwa dahil hindi nga napalitan si Kawatano. Pero ito, seryoso pag-usapan natin ano. Alam nyo guys dito sa impeachment trial na mangyayari no. Tandaan natin, ang panalo rito ay ang taong bayan. Kahit pasabihin mong halimbawa lang worst come to worst, i-acquit nitong mga senador si Inday Sayad masasabi natin na panalo pa rin ang taong bayan dito. At ito ang ihimay-himay natin. Bakit magiging panalo ang taong bayan? Ang sabi nga, even if we lose, we win. Okay, bakit? Unang-una, sa usapin ng trial na ito na mangyayari, lalabas na ang lahat ng dapat lumabas dito. At ito ay hindi na mapipigil ng mga may sayad siblings, ng may sayad blacks o ng kahit senador. Sapagkat sila ay judges lamang. Sila ay senator judge at wala silang wala silang karapatan na pigilin Hindi sila ay makikinig, hahatol ayon sa ebidensya. Sa madaling salita, ipapalabas dito sa trial na ito ang lahat ng mga ebidensya. Lalabas dito ang usapin ng unexplained wealth, posibleng money laundering, misuse of confidential funds, hidden financial transactions na tulad na sinasabi ng AMLAC at ang sistematikong korupsyon na ginagawa nitong si Inday Sayad, di ba? Both sa DepEd at sa Office of the Vice President. Kaya masasabi natin kapag ito ay lumabas na at tumakbo na ang impeachment trial, ay naku po Rudy, wala na, hindi na ito kayang iwasan nitong si Inday Sayad. Magtutuloy-tuloy na ito. Kaya, sabi nga rito ma-expose siya ng husto rito sa publiko. Public exposure, naku po Rudy. At dahil dito, hindi lamang siya ang may-expose dito, may-expose din ang mga senator judges. At tulad nga ng sinabi ko sa inyo, napakahalaga ng public opinion, lalo na sa mga re-electionist. At ito ay kitang-kita na natin ngayon. Hindi nyo ba napansin? Walang tumutol sa pag-convene, bagamat ang utos sa kanila nitong may sayad siblings dapat ay makaiwas, dapat matutulan at wag maituloy ang ang pag-convene ng impeachment court, di ba ga? Pero wala silang nagawa. Bakit? Dahil sa pressure ng taong bayan. Nagsisimula pa lang tayo. Hindi pa talaga lumalabas ang ebidensya. What more kung lumabas na ang mga ebidensya? Ang tanong, kakayanin kaya nila? Malamang-lamang sa hindi. Kaya, yan. Pangalawa syempre, hindi na makakaiwas si Inday Sayad dito sa trial na ito. Nitong nakarang di ba, kahapon, yesterday, naglabas na ng summons ang Senado para kay Inday Sayad na sagutin itong articles of impeachment. So, hindi na niya ito kayang iwasan. Kahit mag-resign siya, wala na, magtutuloy-tuloy na ito, di ba ga? So, kaya sa palagay ko, hindi magre-resign si Inday Sayad kasi hindi na niya ito may iwasan, hindi na niya kayang umiwas, hindi na niya kayang magtago. At hindi ko lang sigurado kung papayagan ba siyang mag-no-show. Pero I think allowed naman na mag-no-show siya. Pero palagay ko hindi na rin magkakaigi yung pagmamatigas niya na kagaya ng ginagawa niya sa congressional hearings na kung talagang siya ipapatawag at kinakailangan, obligado na siyang humarap. So, wala na. Hindi na ito maiiwasan ni Inday Sayad dahil ipinadala na sa kanila ang articles of impeachment upang sagutin. Di ba ga? Ang 6.77 bilyong na flag na transaksyon ng AMLAC ay hindi na rin may tatago. Lalabas at lalabas ito at hindi na rin may tatago. Kaya walang kwenta itong mga pagdedemanda ni Manscarpio, Sa katotohanan lang, iniiwasan nilang madamay at ang direksyon ay maisabit rito itong si Iyutman at ang iba pa niyang mga kapatid. Ang iba pang may sayad siblings hanggang dito kay Pentaboy dahil baka may mga connection, lalabas at lalabas ito. Nako, sabi nga damay-damay na ito. hindi na. Ang meron pa. 33 suspicious transactions at 630 covered transactions na ipresenta ng AMLAC during the di ba? Anong tawag dito? Committee on Justice hearing. Na hindi lahat ng transactions nito hindi tumutugma sa kanilang mga negosyo at higit sa lahat hindi tumutugma sa kanyang salin. Kaya ang lahat ng negosyo ni Inday Sayad nalulugi.
May 3.92 bilyong cash flow sa account mismo ni Inday Sayad. Pero hindi naka-declare sa kanyang SALN. 'Di ba? From 2005 to 2026 umabot ng 3.92 billion na wala sa SALN. Mga transaksyon. So wala na. Hindi na ito may tatago ni Inday Sayad at sigurado ako mabubuksan ang bank accounts, mabubuksan ang kanyang income, ang kanyang assets, ang yun nga, bank deposits, 'di ba? Mabubuksan lahat 'yan dahil sa issue ng SALN. So in short, wala na siyang ilulusot sa SALN niya. At higit sa lahat, tandaan natin na ang SALN, ito ay pinipirmahan at sworn statement ito eh. Itong SALN na ito eh, di ba? Ito ay nakapirma siya ron. Kada SALN mo nakalagay sa ibabaro na ano, she certified na ang lahat ng nakalagay doon ay true and correct. Di ba? Certify niya yun. Kaya naku po Rudy, wala na. Kapag ito ay sinumpwena na ang bank records, hindi na ito maiiwasan. Tandaan natin na ang mga bank records, ito ay may timestamp, may matitraceable, documented, digitally recorded, at may audit trail. So palagay ko lahat yan masusumpwena. No, lahat yan. So walang lusot dito sa Inday Sayad. So makikita lahat nito, pati ang kung saan nanggaling, matitrace. Kung ito ay cheque, manager's cheque. So matitrace ito kung sino ang pinagmulan, kanino nanggaling. So tuloy-tuloy na yan. At yung mga lumabas, kung sino ang mga pinuntahang bangko. So matitrace din yan. So kaya malamang-lamang, pag dumating na kay Manscarpio o maging kay Inday Sayad, baka may pera ring dumidirekta dito kala Iyotman. Bagamat sinabi ni Sentry na meron din kila Iyotman na galing kay Sammy Uy, no? Pero syempre, meron din for sure mga transaction nitong sila, no? Sila Manscarpio at syempre mag-best friend yan dalawang yan eh. Si Iyotman at si Manscarpio, di ba? So, wala na. Tapos na ang kasaysayan mo, Inday Sayad. Dito sa trial na ito, hindi na magkakaigi yung mga paawa effect mo. Hindi na magkakaigi yung mga paawa effect na inaapi kayo. Wala na yan! Tapos sasabihin mo, political attack lang ito, politically motivated ito para pabagsakin ang mga pabagsakin ako dahil tatakbo akong presidente sa 2028. Wala na yan, hindi na uubre yan, laos na yan. Yung sasabihin mo demolition job, wala na yan. Hindi na magkakaigi yan, no? Kaya si Inday Sayad, ito na, dumating na ang tunay na kinatatakutan ni Inday Sayad, ang impeachment trial nito. Bakit? Yan naman ang katotohanan eh. Kahit anong gawin mo, hindi mo malulusutan ang lahat ng iyong mga problemang ito. Ang black record, SALN, confidential funds, unexplained wealth, at yung pagbabanta sa Pangulo. Ay, naku po, Rudy. Wala ka ng lusot. Inday Sayad. Tapos ang iyong karir dito, no? Kaya nga sabi ko kahit hindi siya ma-convict dyan, wala na. Taong bayan ang magko-convict sa kanya. Sabi nga, damaged goods. Sabi nga, bad order ka na. Ibig sabihin, doon ka na sa tambakan, sa dinadaga. Sa madaling salita, bad order, damaged goods, basura. So wala na. Tapos na ang karir nitong si Inday Sayad. Ngayon pa lang, tapos na ang karir nitong si Inday Sayad. Kaya ang ginugroom nila ay si Barbie Basti na wala rin kakwenta-kwenta. Paano mo papapanalunin si Barbie Basti kung sa Davao nga hindi mananalo? Sa National Pub, ang bobo nyo na. Ang tatanga nyo. Wala na. So yun lang. Damaged goods na si Inday Sayad dito, guys. Ito ang sigurado. Kaya nga sabi natin, kahit pa hindi siya makonvict, pero I doubt, tingin ko makukonvict talaga dahil maraming babaliktad. Pero wala lang. Sabi ko nga bigyan natin ng scenario, worst come to worst, no? Na hindi siya makonvict, wala na. Talagang bad order na ito. Damaged goods na rin si Sayad, no? Wala na yan. At the same time, pati yung mga boboto sa kanya nang i-acquit siya, yari din yon. Damaged goods din yon, sigurado ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, mas sigurado rito na talagang mako-convict si Sayad. At pag na-convict si Sayad, dapat bantayan na yan dahil tatakas na yan. Sabi ng ating puting kabayo, tatakas na yan, kausap na ni Inday Sayad yung naglakad ng mga papel ni Saldinho,
So mukhang mag-a-asylum ha. Either dalawang pinagpipilian ni Sayad ha sa mga ito. Ngayon ko pa lang pala 'to sasabihin ano, dalawang pinagpipilian ni Inday Sayad ng asylum niya, Ireland o France ha. Hindi siya pwede sa dahig kasi tatanggihan siya ron. Ha? Dalawa. Ano, Ireland at France. Yung sa Ireland, parang meron yata siyang ano rin, jowa. May jowang babae siya ron sa Ireland. Nakachismis na naman kayo. Totoo yun, sabi ng puting kabayo. Ha? Kaya yun ang pinag-iisipan. Ngayon, tatakas yan. So, dapat alerto rito tayo. Alerto ang ombudsman ha. So, pag nararamdaman ng ombudsman na malapit na matapos ang impeachment, dapat pagpa-issuean na rin ng precautionary hold departure order yan si Sayad. At hindi lang yun ha. Dapat lumakad na yung yung kaso niyan sa ombudsman na na plunder plunder at malversation yata yung mga kinaso ni nila Shelo Magno tsaka ni Sentry, di ba? So, yun. Wala na. Mga didiles, buhay pa ba kayo? Kaya nyo pa ba ito? Kung mga didiles at may sayad na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Kaya ang bobo at may sayad, sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Bye!